Personal background of Lope K. Santos. Lope K. Santos was a prominent figure in Philippine literature. He was born on September 25, 1879 in Pasig, Manila, Philippines, and passed away on May 1, 1963. Santos was not only a novelist but also a poet, essayist, playwright, and lexicographer. His works reflected his deep concern for social issues and his passion for championing the rights of working class in the Philippines. And now, let's talk about Lope K. Santos' education. Lope K. Santos pursued his education with strong focus on literature and social sciences. He studied at the Colegio de San Juan de Letran in Manila, where he completed his Bachelor of Arts degree. Santos continued his education at the University of Santo Tomas, where he pursued law studies. Next is achievements and awards of Lope K. Santos. Santos made significant contribution to Philippine literature, particularly through his novel Banaag at Sikat. His work is recognized as a pivotal piece in Tagalog literary tradition. While specific awards during his lifetime are not widely documented, his legacy lies in his literary contribution that have shaped the landscape of Philippine literature. Lastly is contribution in Philippine literature of Lope K. Santos. Lope K. Santos was a trailblazer in the realm of Philippine literature. His novel Banaag at Sikat, published in 1906, is considered a cornerstone of Tagalog literature. The novel delves into themes of socialism, capitalism, and the struggles faced by the working class. Banaag at Sikat is hailed. Banaag at Sikat ni Lope K. Santos. Pinangarap niya ang araw na mawawala ang mga hari, punong bayan at alagad ng batas. Ang lahat ng tao ay magkakapantay-pantay at magtatamasa ng lubos na kalayuan at patas na ginhawa sa buhay. Nang pilitin ng ama na umuwi sa kanilang bayan, siya'y sumunod. Subalit itinuro niya sa mga kasama sa bukid at sa mga katulong sa bahay ang kanilang karapatan. Sa galit ng ama, siya ay pinalayas at itinakwil bilang anak. Nagbalik siya sa dating pinapasukan sa Manila at hinikayat si Tentay na pumisan sa kanya kahit di kasal, sapagkat tutol siya sa mga seremonyas at lubos na naniniwala sa malayang pag-ibig. Si Delfin ay hindi anarkista, kundi sosyalista. Hindi niya hinangad na mawala ang pamahalaan, ngunit katulad ni Felipe, ay tutol siya sa pagkakaipon ng kayamanan sa ilang taong nagpapasasa sa ginhawa, samantalang libu-libo ang nagugutom, nagtitiis at namamatay sa karilitaan. Tutol din siya sa pagmamana ng mga anak sa kayamanan ng mga magulang. Siya ay isang mahirap na ulilang pinalaki sa isang ali. Habang nag-aaral ng abogasya, ay naglilingkod siya bilang manunulat sa isang pahayagan. Kaibigan siya at kapanalig ni Felipe, bagamat hindi kasing radikal nito. Nais ni Felipe ang maagang pagtatamo ng kanilang layunin, sukdang itong daanin sa marahas na paraan. Samantalang ang hangad ni Delfin ay dahang-dahang pag-akay sa mga tao upang mapawi ang kamangmangan ng masa at kasakiman ng iilang mayayaman, sa pamamagitan ng gradual na pagpasok sa Pilipinas ng mga simulain ng sosyalismo. Si Don Ramon ay may 2 anak na dalaga at isang anak na lalaking may asawa na. Ang mga dalaga ay si Natalia at Manny. Si Talia ay naibigan ng isang abogado, si Madlang Lion. Ang kasal nila ay napakarangal at napakagastos. Isang bagay na para kina Felipe at Delfin ay halimbawa ng kabukulan ng sistema ng lipunan na pinangyayarihan ng mga mayayamang walang kapararakan kung lumustay ng salapi. Samantalang libu-libong mamamayan ang salat na salat sa pagkain at sa iba pang pangunahing pangangailangan sa buhay. Sa tulong ni Felipe noong ito'y nakatira sa bahay ni Don Ramon, nakilala at naibigan ni Delfin si Manny. Si Don Ramon ay tutol sa pangingibig ni Delfin sa kanyang anak dahil ito'y maralita at ikalawa dahil tahasang ipinahayag nito ang kanyang pagkakasosyalista sa isang pag-uusap nilang sa isang paliguan sa Antipolo. Ang pagtutol na ito ay walang nagawa
nakapangyari ang pag-ibig hanggang sa magbinhi ng kanilang pagmamahalan. Nang malatanan ni Talia at ni Madlang Layon ang kalagayan ni Manny, hindi nila ito nipaglihim kay Don Ramon. Nagalit si Don Ramon, sinaktan nito si Manny at halos patayin. Sa amuki ni Madlang Layon, pumayag si Don Ramon na ipakasal si Manny kay Delphine, subalit nagpagawa ng isang testamento na nag-iiwan ng lahat ng kayamanan sa dalawa niyang anak. Si Manny ay hindi pinagmanahan. Si Manny ay nagtiis sa buhay maralita sa bahay na pawid na tahanan ni Delphine. Paminsan-minsan, kung mahigpit ang pangangailangan, nagbibili siya ng mga damit o nagsasangla ng kanyang mga alahas ng dalaga pa. Ito'y labis na dinamdam at ikinahiya ni Delphine at ng kanyang ate. Subalit wala naman silang maitakip sa pangangailangan. Sa simula, si Manny ay dinadalaw ng dalawang kapatid, lalo na si Talia, at pinagdadalhan ng pera at damit. Subalit ang pagdalaw ay dumalang ng dumalang hanggang tuluyang mahinto, at gayon din ang pinadadalang tulong. Samantala, si Don Ramon sa laki ng kanyang kahihiyan sa lipunan dahil sa kalapastangan ng ginawa ni Manny at ni Delphine ay tumulak patungong Hapon, Estados Unidos at Europa, kasama ang isang paboritong utusan. Wala na siyang balak bumalik sa Pilipinas. Nakalimutan niya ang pagwasak na nagawa niya sa karangalan ng maraming babae ng kanyang kinasama. Ang tanging nagtanib sa kanyang isip ay ang pagkalugso ng sariling karangalan sa mata ng lipunan dahil sa kagagawa ni Manny. Samantala, nagluwal ng isang sanggol na lalaki si Manny sa pagnanais na makapaghanda ng isang salo-salo sa binyag ng kanyang anak. Susog sa mga kaugalian, si Manny ay nagsangla ng kanyang hikaw. Sa kabila ng pagtutol na Delphine na tutol sa lahat ng karangyaan, ang nenong sa binyag ay si Felipe na hindi lamang makatanggi sa kaibigan, subalit kontra rin sa seremonyas ng pagbibinyag. Bilang anarkista ay laban siya sa lahat ng formalismo ng lipunan. Sa karamihan ng mga pangunahing dumalo, kung bidayat at hindi, ay kamuntik ng kulangin ang handa nila Delphine. Salamat na lamang at ang kusinero ay marunong ng mga taktikang nakasasagip sa gayong pangyayari. Ang kasiyahan ng binyagan ay biglang naputol sa pagdating ng isang kabligrama na nagbabalitang si Don Ramon ay napatay ng kanyang kasamahang utusan sa isang hotel sa New York. Nang idating sa daungan ng bangkay, sumalubong ang lahat ng manggagawa sa paggawaan ng tabako sa atas ni Don Filimon, kasosyo ni Don Ramon, na nagbabalang hindi pa sasahurin sa susunod na Sabado ang lahat na hindi sasalubong. Kasama sa nagatiid ng bangkay sa Pilipinas si Roberto, ang kapatid ni Tentay, na malaon nang nawawala. Pagkatapos makapaglibot sa Pilipinas kasama ng isang Kastilang kinansalaan niya sa maliit na halaga, siya ay pinagbili o ipinahingi sa isang kaibigang naglilingkod sa isang tripulante. Dahil dito, nakapagpalibot siya sa iba't ibang bansa sa Africa at Europa, at pagkatapos ay nanirahan sa Cuba at California, at sa wakas ay nawalagi sa New York. Doon siya nakilala at naging kaibigan ng utusang kasama ni Don Ramon na naninirahan sa isang hotel na malapit sa bar ng kanyang pinaglilingkuran. Si Roberto ay nagsabi kay Felipe na kaya pinatay si Don Ramon ay dahil sa kalupitan nito sa kanyang kasamahang utusan. Ang libing ni Don Ramon ay naging marangya, kagaya ng kasal ni Talia. Hanggang sa libingan ay dala-dala pa ng mayamang pamilya ni Don Ramon ang ugali ng karangyaan ng pananalat at paghihirap ng maraming mamamayan. Sa libingan ay naiwan sina Delphine at Felipe na inabot ng talip-silim sa pagpapalitan ng kuro-koro at paniniwala. Naaalala ni Felipe ang kaawa-awang kalagayan ng mga kasama-tusan ng kanyang ama. Nasambit ni Delphine ang kawalang pag-asa para sa maralitang mga mamamayan habang namamalagi sa batas ang karapatan ng mga magulang na magpamana ng yaman at kapangyarihan sa mga anak. Nagunitan nila ang laganap na kamangmangan at mga pamahiin. Ang bulag na pananampalataya kakailanganin ang mahaba at walang hanggang paghihimagsik laban sa mga kasamang umiiral. Marami pang bayani ang hinihingyang panahon. Kailangang lumalaganap ang mga kaisipang sosyalista, hindi lamang sa iisang bansa kundi sa buong daigdig bago matamo ang tunay at lubos na tagumpay. Napag-usapan ni Felipe at Delphine ang kasaysayan ng anarkismo at sosyalismo. Ang paglaganap nito sa Europa, sa Africa, at sa Estados Unidos.
Sinabi ni Felipe na ang ilang buhay na napuputi sa pagpapalago ng mga ideyang makamaralita ay kakaunti kung ipapares sa napakaraming tao na araw-araw ay pinahihirapan. Subalit matigas ang panindigan ni Delfin laban sa anumang paraang magiging daan ng pagdanak ng dugo. Sa kabila ng pagkakaibang ito ng kanilang panindigan, ay nagkaisa sila sa pagsasabi sa kanilang pag-alis sa libingan noong gumagabi na. Tayo na, iwanan natin palipasin ang diin ng gabi.